kung sino pa yung pamilya natin, sila pa ang mananakit sa atin. Pero pamilya rin ang magiging kakampi natin kapag pakiramdam natin nag-iisa na lamang tayo at sinusubok ng mundo. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Sa totoo lang ay araw-araw ko kayong tinututukan sa Barangay LS at minamarathon ang mga Barangay Love Stories na ina-upload ninyo online. Magkahalong saya, lungkot at gigil yung nararamdaman ko sa tuwing nakikinig sa mga kwento ng mga kabarangay natin. Pero ang pinakagusto kong parte ay yung meron akong natututunan sa dulo ng bawat kwento. At yun ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa programa ninyo para magbahagi ng aking karanasan. Pero bago ko simulan ang paglalahad ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bri. 29 years old, taga Binangonan, Rizal, at isang online seller, Papa Dudut. Nagtitinda ako ng RTW na damit at shorts. Nagbunga ang pagsisikap ko noong nagkaroon ako ng 2 physical store sa Taytay, Tiangge. Bukod doon ay meron din akong tindahan ng mga pasalubong tulad ng cornic, banana chips, at kung ano-ano pa sa Binangonan Market na inaangkat ko sa iba't ibang probinsya at binebenta ng bultuhan sa murang halaga. Kaya nga sa edad kong ito ay nakapagpundar na ako ng bahay at sasakyan. At bukod doon ay pinag-aaral ko rin ang mga kapatid ko na nasa Cebu. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil tinulungan niya akong umasenso sa buhay upang maging instrumento para makatulong sa mga nangangailangan. Palibhasa, alam na alam ko yung pakiramdam ng walang-wala sa buhay lalo pat hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya. Lumaki ako kasama ang lolo't lola ko at nagpapasalamat ako sa pagmamahal nila sa akin. Marami silang aral sa buhay na itinuro na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon. Isa na nga doon ang pagpapatawad at kababaang loob. Sisimulan ko ang kwento ko noong pinagbubuntis ako ng nanay kong si Selena. Hindi ko makakalimutan kung paano yon kinuwento sa akin ni Lola. Sakto, malakas ang ulan sa labas at madilim ang langit. Yun din kasi ang parehong panahon na nalaman nilang buntis sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Sinabi sa amin ng tatay mo na buntis ka. Wala naman po talaga akong planong sabihin sa inyo kasi ayoko naman sa batang to, Nay. Kung hindi pa namin nakita tong ginamit mong pregnancy test sa basura, hindi pa namin malalaman ng nanay mo. Bakit po ba kasi masyado yung pinoproblema tong baby sa tiyan ko? Plano ko nga pong ipalaglag. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Plano mong patayin yung sarili mong anak? Matakot ka nga sa Diyos, Selena. Ilang beses ko po bang dapat sabihin? Ayoko sa batang to. Buisit siya, sana hindi na lang siya nabuo. Nasaan na ba yung tatay niyan? Iharap po sa amin yung tatay ng batang yan. Wala na po. Iniwan na ako nung nalamang buntis ako. Kaya nga ayoko na rin sa batang to kasi kasalanan ito kung bakit kami naghiwalay. Walang kasalanan niyang anak mo. Yung tatay ng batang yan ang siraulo. Kasi tinakbuhan kayo mag-ina niya. Sigurado ko bang wala na yan sa bayan natin? Kasi hahanapin ko siya kahit galugarin ko pa tong buong Rizal. Wala na nga po. Hindi ko na rin makontak sa cellphone. Walang hiya pala yung lalaki na yan eh. Anak naman. Pwede bang wag mo nang idama yung magiging apo namin? Wala siyang kasalanan. Anong gusto niyong gawin ko, Nay? Hayaan ko siyang mabuo sa tiyan ko, ganun ba? Oo, kasi malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. Tama ang nanay mo. Makinig ka sa kanya, Selena. Hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi pa ako handang maging magulang.
tatay mo. Tutulungan ka naming palakihin yung anak mo. Kung hindi kaya magpakatatay ng lalaki ng iwan sa inyo, aba, huwag na siya magpapakita rito sa lugar natin. Baka mahabol ko pa siya ng itak. Abner naman. Huwag mo pairalin yung galit mo. Masisisi mo ba ako? Anak natin yung naagrabyado. Si Lina, sigurado ko bang wala na yung pamilya rito? Kasi pwede natin sila ipabarangay, anak. Mga tsahin lang po niya, pero wag na po kayong mag-eskandalo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao pag nalaman nilang nabuntis ako at iniwan? Sige nga. Uunahin mo pa bang isipin ang sasabihin ng ibang tao? Kesa mapanagot yung siraulong lalaking yon. Siya po yung may kasalanan sa akin, kaya wag na nating idama yung mga kamag-anak niya. Saka nakikitira lang siya sa mga tsahin niya, hindi rin maayos yung relasyon niya sa mga yon. Malamang baka nga masaya na yung mga yun na umalis na siya sa poder nila. Nak, ano bang nakain mo't pumatol ka sa ganyang lalaki? Oo nga. Wala kaming kaalam-alam ng nanay mo na may boyfriend ka na. Nasa tamang edad na naman po ako Nasa tamang edad ka na nga para mag-boyfriend, kaya dapat pangatawanan mo rin yung bunga ng pakikipagrelasyon mo. Nay naman ayaw ko nga po sa batang to. Huwag mong idama yung bata dahil wala siyang kasalanan. Saka matakot ka nga. Anak mo yan si Lina. Apo namin. Kaya huwag na huwag mo siyang gagawa ng masama. Papadudot unwanted baby ako na plinanong ibalaglag ng sarili kong ina. Nung nalaman ko yon kay Lola ay hindi ko na napigilang mapaluha. Kahit na sinabi ko sa sarili ko na handa na akong malaman ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng nanay ko ay masakit pa rin na ginusto niya akong mawala, Papadudot. Pero buti na lamang kasi at hindi natuloy dahil kina lolo at lola. Sa huli, nakumbinsi rin daw nila si nanay na huwag akong ipalaglag. Pinagpatuloy ng nanay ko ang pagbubuntis sa akin hanggang sa maipanganak ako sa isang pampublikong ospital sa Angono taong 1995. Umasa sina lolo at lola na magbabago ang tingin sa akin ng nanay ko. Yun bang magugustuhan niya ako sa oras na makita na niya ako. Pero sinabi ni Lola na hindi ako magawang titigan o buhatin man lang ni nanay noong pinanganak na niya ako. Kamukha ko raw kasi ang tatay ko na nang iwan sa amin, kaya naman mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Kaya sina lolo at lola na lamang ang nag-asikaso sa akin. Dahil sa pagbubuntis sa akin ni nanay ay kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ayaw niya raw kasing maging tampulan ng tukso sa klase nila at isipin ng ibang tao na pariwara siyang babae. Graduating na sana siya sa kurso niyang business management pero naantala yon nang dahil sa akin. Kaya nga nung sumunod na taon ay nag-enroll ulit si nanay para tapusin ang kanyang pag-aaral, Papadudot. Ay, buisit na bata to! Pwede ba tumahimik ka muna? Kitang nagre-review ako Ayaw mo talagang tumahimik ha? Ayaw mo talaga ha? Sige, halika. Dapat sa'yo tinatapon sa labas. Yan! Diyan ka sa mga basura! Total, basura ka naman! Selena? Selena, anong ginawa mo sa anak mo? Santisima! Bakit mo naman itinapon sa basurahan yung bata? Ang ingay-ingay kasi, Nay. Hindi ako makapag-review. Hindi pa rin dahilan niya para itapon mo siya. Abner, kunin mo nga yung apo natin. Tahan na, apo. Tahan na. Pumasok na tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sige na, Abner, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Ano bang pumasok sa kokote mo, babae ka? Baka nakakalimutan mong anak mo yung batang yan. Anak ko nga, pero di ko naman gusto. Kayo lang naman ni Tata yung nagpumilit na buhayin ko yan at ipanganak eh. Kahit makaunti, wala ka talagang pagmamahal para sa anak mo. Wala po, Tay. Sira ulo ka naman, palang Nay. babae ka Bakit
suntukan. Baka sakaling maalog yung utak mo at maisip mo na magbago yung tingin mo sa anak mo. Kahit na anong gawin niyo sa akin, kahit na batukan niyo pa ako uli, iuntog sa pader at paluin, hindi na magbabago tingin ko sa batang yan. Hindi ka namin pinalaki ng nanay mo para maging masamang ina sa anak mo. Pero ayaw ko nga po sa batang yan. Kayo lang naman ni nanay yung pilit ng pilit sa akin na gustuhin niya maingay na yan eh. Dapat kasi di nyo na yan dinampot dun sa basurahan. Baka sakaling may magka-interes sa kanya ng mga basurero. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin sa'yo ng tatay mo, Selena. Matakot ka nga sa karma, nak. Baka hindi mo na lang namamalayan bigla kang singilin sa mga pinagkagagawa mo sa sarili mong anak. Hindi po ako natatakot sa karma, Nay. Mabuti pa kami na lang mag-aalaga sa anak mo. Huwag mo na siyang lalapitan kasi kawawa lang siya sa'yo. Buti po naisip nyo yan. Kayo lang naman ni tata yung pilit ng pilit sa akin sa batang yan eh. Ayoko nga po dyan. Kahit siguro anong mangyari, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin yan magugustuhan. Kasi para sa akin, malas sa buhay ko yung batang yan. Buisit, napakaingay pa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil baka bumalik sa iyo kamalasang yan. Saka hindi malas tong anak mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit nabuntis ka na maaga. Kasi maaga ka rin lumandi. Anong sabi nyo, Tay? Abner naman, huwag mo namang sabihin yan sa anak mo. Ba't di ko sasabihin ka? Namumuro na yung anak mo. Hoy, Selena, naturinga ka pa naman nag-aaral pero parang wala kang pinag-aralan. Simpleng pagrespeto nga sa amin ng nanay mo, nakakalimutan mo. Napakatikas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig kapag pinagsasabihan. Tapos ngayon na nagbunga yung pagiging suwail mo, biglang hindi mo na kaya at ayaw mo ng pangatawanan tong anak mo. Ayusin mo yung ugali mong yan. Kung ayaw mo, palayasin kita sa pamamahay na to. Palalayasin niyo ako, Tay? Aba, bakit hindi? Wala kaming anak na kasisama ang ugali mo. Hindi naman siguro kailangang umabot tayo sa ganyan. Kaya pagsabihan mo yung anak mo, kasi palalayasin ko talaga yan. Napakabastos. Walang modo. Galit na galit daw si Lolo noon kay nanay ayon sa kwento sa akin ni Lola. Ewan daw ni na Lolo't Lola kung anong elemento ang sumapi sa nanay ko para ilabas ako ng bahay at ilapag kasama ng mga basura. Yun daw yung mga tipo ng pag-uugali o kilos na tipong nababasa lamang ni Lola sa mga kwento. Masyadong mainit ang tagpo ng eksenang yon ayon kay Lola. Hindi naman daw ako sinut ng nanay ko sa basurahan. Ipinatong niya lamang ako sa may basura na nasa gilid ng pinto sa labas ng bahay. Matapos magsabi si Lolo na palalayasin niya ang nanay ko ay kitang-kita nila yung takot sa mga mata ng nanay ko. Kaya naman simula noon ay hindi na niya ako pinagdiskitahan pa. Pero mas naging overprotective sa akin ng lolo at lola ko at hindi na rin nila pinapalapit sa akin si nanay. Kung ako ang magkakaanak ay hindi ko magagawa sa anak ko ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano niya naatim. Naitapon sa basurahan na para bang hindi niya kadugo at hindi nanggaling sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Buti na lamang to the rescue ulit sina lolo at lola. Kaya wala namang nangyaring masama sa akin noon. Iyak ako ng iyak nang ikwento sa akin ni Lola kung ano nga ba ang mga nangyari noon. Pero lagi rin niyang sinasabi na huwag magtatanim ng galit sa sarili kong ina dahil masama yon. Pagkalipas nga ng 1 taon ay nakagraduate na si nanay at sobrang saya ni na lolo at lola dahil sa wakas ay nagbunga na ang paghihirap nila sa pagpapaaral sa nanay ko. Nagdesisyon si nanay na magtrabaho sa Cebu noong nakatanggap siya ng job offer doon. Agad siyang nag-asikaso ng requirements para makalipad papunta doon. Nangako siya kina lolo at lola na magbabakasyon pa rin sa amin para dalawin ako, Papa Dudut. Pero hindi yon natupad dahil lingid sa kaalaman namin. Paraan niya lamang pala yon upang tuluyan na akong iwanan sa poder ng mga lolo at lola ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bagaman wala akong tatay at kinalakihang nanay ay hindi naman nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin sina lolo't lola.
Walang araw simula nang dumating ako sa buhay nila na hindi nila ako tinuring na mahalaga. Para sa akin ay hindi ko lang sila lolo at lola. Sila na rin ang kinilala kong mga magulang. Malungkot na hindi na ako binalikan ng nanay ko pero hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Inisip ko na lamang na balang araw ay maaalala niyang may anak siya at balikan niya at babalikan niya rin ako. Nagpapadala pa rin naman ng pera si nanay sa amin para may panggastos kami. Doon din kinukuha ang pambaon ko sa eskwelahan at pambili ng damit at gamit tuwing pasukan. Pero hindi na talaga siya umuwi pa sa bahay namin. Lagi ko noong naririnig na pinakikiusapan ni Lola si nanay kapag kausap niya sa cellphone na umuwi naman sa amin sa Binangonan para makita ako. Pero laging nagdadahilan si nanay na busy siya sa trabaho niya. Kapag sinasabi ni Lola na kausapin man lang niya ako ay mabilis na napuputol ang linya ng tawag at napapabuntong hininga na lamang si Lola. Pag nangyayari yon ay palihim akong umiiyak sa CR namin. Tapos maghihilamos ako ng mukha para hindi halata. Mahabang panahon ko nang hindi nakikita si Nanay Papa Dudut. Noong 18 years old na ako, kundi dahil sa iilang litrato ni Nanay sa bahay, ay hindi ko na maaalala ang mukha niya. Masasabing naipon ng husto ang pagkasabi ko sa kanya. Kahit alam ko na hindi niya ako gustong makita, ako naman ay gusto ko pa ring makita ang nanay ko at mayakap siya kung pahihintulutan niya. Papa Dudut, isang araw ay mayroong binalita sa akin si Lola na labis na nagpasabik sa akin. Sabi niyo sa akin ni Lola may sorpresa kayo. Ano po yun? Nako, halatang halata na excited yung apo nating malaman yung sorpresa natin sa kanya, Iska. Oo nga eh. Hindi na makapaghintay na matapos tayong kumain. Sus, ano naman po pinagkaiba ko? Sabihin niyo na ngayon at mamaya. Sasabihin niyo pa rin naman po, La. Plano sana naming hindi mo na sabihin agad kasi nga sorpresa. Kasi tong Lolo Abner mo, napakadaldal. Nalaman mo tuloy, Apo. Ako pa yung nasisi, excited lang naman yung tao. Ikaw talagang sisisihin ko, alangan naman yung kapitbahay. Sabi ko nga ako na may kasalanan. Ay, kapag talaga tinutoyo ang mga babae. Bakit? May reklamo ka sa toyo ko? Eh sabi mo nga sa akin nung nililigawan mo ko, handa ka maging siomay kapag tinutoyo ako, di ba? Huwag mong itanggi yan. Hindi ko naman tinatanggi, Iska. Gusto ko po sanang matuwa kasi ang sweet-sweet niyo kahit corny na minsan pero di niyo pa po sinasabi sa akin yung sorpresa niyo lang. Sige na po, gusto ko nang malaman eh. O siya, sige na nga. Total hindi mo rin naman kami titigilan, Apo. Kulit-kulit mo! Mana ka sa lolo mo. Ako na naman ang nakita. Okay lang yan, Lo. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa paningin ni Lola kasi kayo lang lagi niya nakikita. Bigla akong kinilabutan dun ah. Grabe ka naman, La. Parang mas corny ka pa yata sa amin ng lola mo, Apo. Nakakasakit kayo ng kalooban, Lo. Gusto mo ba malaman yung sorpresa namin o hindi? Siyempre gusto po. Uuwi na ang nanay mo rito sa atin sa Makalawa, Bri! Talaga po? Hala, makikita ko na si nanay. Kaya lang, makagalit pa rin siya sa akin, La. Bakit naman magagalit ang nanay mo sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. Di ba ayaw niya nga sa akin? Sabi niyo tinapon pa niya ako sa basurahan nung baby ako. Matagal na naman yon. Sigurado nagbago na yung nanay mo. Kaya nga siya uuwi rito sa atin eh. Tama ang lolo mo. Tsaka kasama mo naman kami kaya hindi mo kailangan matakot. Pero nag-overthink pa rin po ko. First time ko lang po siya makikita sa 18 years ko rito sa mundo. Nandun na yung excitement pero kabado pa rin po ako. Paano kung hindi pa rin nagbabagong turing niya sa akin? Paano kung ayaw niya pa rin sa akin bilang anak niya? Alam naman ng nanay mo yung sitwasyon. Tsaka sigurado ako na hindi siya uuwi rito sa atin kung hindi kanya nami-miss, Bri. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pero ano bang sabi ni Selena? Dito na raw ba siya ulit titira sa atin? Parang,
Umalis na yata siya sa trabaho niya sa Cebu eh. Biglaan nga raw pero nasa plano na rin naman niya. Sabi niya may asikasuhin siyang papeles dito sa Maynila. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi naman niya sinabi. Baka dito na siya magtatrabaho para mas malapit sa atin. Hindi kaya? Ay, sana nga ganun. Para naman magkasama-sama na tayong pamilya. Basta apo, maging malapit ka sa nanay mo ha. Kasi ang tagal niyo ring hindi nagkita. Tsaka kalimutan mo na rin anumang hinanakit at tampo mo sa kanya. Matagal na yun eh. Malaki ka na rin naman. Opo, La. Sabi niyo nga po, masama magtanim ng galit sa ibang tao, lalo pa kaya sa sarili kong nanay. Oo, yung kasi ang turo sa simbahan. Magmahalan at matutong magpatawad. Basta, paghandaan mo ang pagdating ng nanay mo. Iparamdam mo sa kanya kung gaano ka kasabik sa kanya at kung gaano mo siya kamahal. Papa Dudut, tama naman si Lola. Laging turo sa mga misa sa simbahan ang pagmamahalan at pagpapatawad. Kaya nga yung lahat ng tampo at hinanakit ko sa nanay ko ay agad na nawala nung nalaman kong uuwi siya sa bahay namin. Excited ako at hindi ko na nga mahintay yung araw na sa wakas ay magkikita na kami ng personal. Sa Facebook ko lang kasi siya ini-stalk at hindi pa niya sinisin yung mga message ko sa Messenger. Pero iniisip ko na lamang na baka busy siya sa trabaho niya lalo na managerial ang posisyon niya. Excited din sina lolo't lola dahil sa wakas ay makikita na nila ang anak nila. Alam ko kasi kung gaano sila nangulila sa nanay ko. Kaysa isang anak kasi nila, si nanay. Dumating na nga yung araw ng pag-uwi ni nanay sa bahay. Galing pa akong school noon kasi may klase kami noong araw na yon. Nagmamadali akong umuwi sa amin at halos madapa na nga ako kasi tinakbo ko talaga. Lalong lumapad ang ngiti ko noong marinig ko ang boses ng nanay ko habang inaalis ko yung sapatos ko sa may pinto. Pero agad na napalitan ang pagtataka at kaba yung ngiti at excitement ko nang unti-unting luminaw sa akin ang pinag-uusapan nila ng lolo at lola ko, Papa Dudut. Umuwi ka lang pala rito para umalis din, nak. Akala ko pa naman dito ka na sa bahay uuwi. Sasamahan mo na kami ng anak mo. O inyo naman, Nay. Saka anong gagawin ko rito? Sige nga. Huwag kang ganyan magsalita sa nanay mo, Selena. Akala pa naman namin nagbago ka na, pero bastos ka pa rin. Di ko naman po binastos si nanay. Sinabihan ko lang naman siyang OA, ibig sabihin overacting. Wala naman po akong sinabi na dito na ako magtatrabaho. Mas lalong ayokong tumira rito sa bahay natin kasama kayo. Umuwi lang ako dito kasi kailangan ko mag-asikaso ng mga papeles para makalipad na ako pa Amerika. Ang layo ng Amerika rito sa atin, nak. Oo, Nay, at wala po akong pakialam. Matagal ko ng pangarap na makapag-abroad. Tapos ngayon meron na akong pagkakataon. Palalagpasin ko pa ba? Bakit kasi naisipan mo pang dun magtrabaho pwede namang dito na lang sa atin? Sino may sabi sa inyo na magtatrabaho ako dun? Mag-aasawa na po ako. Taga dun mapapangasawa ko, Nay. At pinapapunta niya ako dun. Sabi niya sagot niya mga gastos at pag-aasikaso ng papeles ko, pati pamasahe. Kaya pumayag na rin ako. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na? Hindi mo man lang pinapakilala sa amin ng nanay mo? Matanda na po ako para magdesisyon sa sarili ko. Saka kaya nga ako nagpunta rito para sabihin sa inyo. Gaano na ba kayo katagal magkarelasyon ng lalaking yan at sasama ka na sa kanya dun sa Amerika? Dami niyo naman pong tanong. Ipapaalala ko lang po uli sa inyo na matanda na ako. 39 years old na ako. Malapit na nga ako mag-40 Pero kung ituring niyo ko para pa rin teenager, kainis Aalis din pala kayo, Nay. Iiwan niyo pa rin pala po ako ulit. At sino ka naman? Siya lang naman yung anak mo, si Bri. Yung batang iniwan mo sa amin ng nanay mo. Aba, malaki ka na nga talaga, no? Pero hindi pa rin nagbabago yung mukha mo. Nakikita ko pa rin sa'yo yung tatay mong ulupong. Selena, hindi naman yata tama na pagsalitaan mo ng ganyan ng anak mo. Wala naman siya kasalanan sa'yo. Malaki kasalanan niya kasi nabuo pa siya. Siguro kung wala siya, di sana ako iwan ng boyfriend ko. Hanggang ngayon ba naman sinisisi mo pa rin si Bri sa kasalanan ng lalaking yon?
Walang kasalanan ng anak mo. Sa damuhon na yun ka magalit. Akala ko pa naman, excited din kayo na makita ako, Nay. Pero mukhang nagkamali po ako. Bakit naman ako may excite na makita ka? Selena! Totoo naman sinabi ko, Nay. Hindi ako excited na makita yung babaeng yan kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Buti nga binuhay ko pa rin siya at pinag-aral eh. Sapat na yun. Huwag na siyang umasa na magpapakananay ako sa kanya. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Selena! Ginigigil kasi ako ng babaeng yan eh. Halata namang noon pa lang hindi ko na siya gusto. At hindi na magbabago kahit na lumipas pa ang mahabang panahon. Ay, kairita kayong lahat. Kita niyong pagod yung tao eh. Makatulog nga muna. Papa Dudut, sobrang sakit palang marinig mula mismo kay nanay na hindi niya ako mahal. Para kong sinaksak ng libu-libong kutsilyo, kaya naiyak na lamang ako. Bukod doon ay umuwi lamang pala siya para iwanan kami ng tuluyan. Kaya imbes na masayang reunion ang nangyari, natahimik na lamang kami nina lolo't lola at walang nasabi. Alam din kasi nila na kapag may gusto si nanay, hinding-hindi nila ito mapipigilan. Kaya sa huli hinayaan na lamang nila ito. Nanatili ang nanay ko sa bahay namin ng 1 buwan habang nag-aasikaso ng mga papeles niya pa Amerika. Matagal na niya talagang nasimulan ang pag-aasikaso. Taon na rin yata. Pero hindi siya makapag-focus dahil may trabaho siya. Kaya noong nakapagpasya siya na gusto na niyang pumunta sa Amerika, ay nag-resign siya sa kumpanyang pinapasukan niya sa Cebu at umuwi sa amin pansamantala. Sa loob ng 1 buwan na yon, sinubukan ko makipaglapit ng loob sa nanay ko. Pero siya mismo ang umiiwas sa akin. Kung kausapin nga niya ako ay saglit lang at kung tratuhin niya ako ay para bang hindi niya ako anak. Siguro nga ay kinalimutan na niyang anak niya ako. Kaya naman nasaktan ako ng husto. May sa ilang beses din siyang kinausap ni Lola na makipagbanding naman sa akin pero ayaw ni nanay at madalas na nauuwi lang yon sa pagtatalo nilang mag-ina. Kaya ako na lang mismo ang umiiwas sa kanya, Papa Dudut. Nahihirapan lang ako dahil magkasama kami sa isang bubong. Tapos ganun pa yung trato niya sa akin. Madalas ay busy siya sa cellphone at ka-video call yung fiancé niya. Tapos kakausapin lang niya ako para utusang ikuha siya ng pagkain o inumin. Minsan ay para ipagtimpla siya ng kape o di naman kaya ay linisin ang mga kalat niya at labhan ang mga damit niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makumpleto ang mga papeles ni nanay ay agad siyang nag-impake ng mga damit at gamit niya. Kitang-kita ko sa mukha niyang excitement na makapunta sa Amerika. Siyempre, alalang-alala sina lolo at lola para sa nanay ko. Lalo pat malayong lugar na yung pupuntahan niya. Sa katunayan ay sinubukan pa nga nila ulit itong pigilan pero nagalit lang sa kanila ang nanay ko. Nasaktan ako para kina lolo at lola dahil wala naman silang hangad na masama sa kanya. Doon ko naisip na wala na talaga siyang pakialam sa mga magulang niya, lalo na sa akin na anak niya, Papa Dudut. Kaya yung kaunti na lang na pagmamahal ko sa nanay ko ay nawala na. Sa katunayan, nung umalis siya sa bahay namin ay hindi na ako naghabol pa sa kanya. Hindi na rin ako umiyak. Pero nasaktan ako sa hagulhol ni na Lola para pigilan ulit siya. Kaya lang ay nagbingi-bingihan ng nanay ko at nagawa niya pang itulak si Lola noong kapitan siya nito sa braso para pigilan. Doon na nga ako nagalit sa kanya kaya sinabihan ko siya na huwag na siyang babalik sa bahay namin. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ng nanay ko pero sinalubong ko lang yon ng mas matinding galit. Simula nang umalis si nanay ay hindi na kami nakarinig pa ng balita sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na rin in-stalk ang Facebook niya. Sa katunayan, blinako siya doon at binara ko rin yung mga chat ko sa kanya. Nag-focus ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho para mas matulungan ko ang sarili ko na may pantustos ako sa pag-aaral ko.
Matanda na rin kasi sina lolo at lola para maghanap buhay. At naaawa na ako sa kanila lalo na tuwing nagreklamo sila sa rayuma nila. Napakasipag pa naman nilang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Doon nila ginamit ang huling pera na iniwan sa amin ni nanay bago ito umalis. Kaya nung nakapagtapos ako, pinangako ko kina lolo at lola na babawi ako sa kanila. Gusto ko silang bigyan ng maayos na buhay, kaya nga naghanap ako ng mapapasukang trabaho. Swerte naman dahil nakapasok ako sa isang kumpanya. Pero sa totoo lang ay kulang na kulang pa rin ang sweldo ko lalo nung nagkasakit si lolo. Dahil sa katandaan ay naging mahina na ang resistensya niya. Pabalik-balik kami noon sa ospital nung nagsimula ang pandemic. Tinamaan siya ng COVID-19 virus dahilan para lumala ang kondisyon niya at tuluyan siyang kunin sa amin noong July 2020. Ang sakit-sakit mawala ng lolo, pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin kami ni lola. Pero noong 2022 ay muli kaming sinubok ng kapalaran nang ma-diagnose na may stage 2 ovarian cancer ang lola ko. Ala, huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin. Matanda na ako, Apo. Hinang-hina na rin ako. Baka nga hindi na ako abuti ng umaga. Kaya hayaan mo na ako magbilin sa'yo. Ayoko magbilin kayo kasi parang niyo na rin sinabing mawawala na nga kayo sa akin agad. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko pa kaya. Kamamatay lang ni Lolo, halos magdadalawang taon pa lang na. Anong gusto mong gawin ko? Diyos na rin yung may gusto na magpahinga ko. Tignan mo, nagkasakit pa ako. Kaya nga ipapagamot ko kayo la. Pumayag na kasi kayo. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko yung gamutan. Tsaka mahal ang pagpapagamot sa kanser, Apo. Malulubog ka lang sa utang. At ayoko mangyari sa'yo yun. Pero mahal ko po kayo at ayoko mawala kayo sa akin. Mahal din naman kita. Pero hayaan mo na akong magpahinga. Miss na miss ko na rin ang lolo mo. At gusto ko na siyang makita. Para sa akin, sapat na yung halos 7 dekada ko rito sa mundo. Masaya na ako kasi naalagaan ka namin ng lolo mo at napalaki ng maayos. Lahat ng yun utang na loob ko sa inyo ni Lolola. Kung wala kayo, wala rin ako sa mundo. Hindi ko rin po makakaya ang lahat kung hindi niyo ako ginabayan at inalalayan. Para sa akin, di ko lang kayo lolo at lola. Magulang ko rin po kayo. Pero wag na wag mo pa rin kalilimutan na may totoo kang nanay, Apo. Ano po bang sinasabi niyo? Matagal na akong walang nanay. Meron. Kaya nga sana mahanap mo sa puso mo yung pagpapatawad para sa kanya. Pwede ko po siyang patawarin pero ayoko na siyang ituring na nanay kasi hindi naman niya ako tinuring na anak eh. 'Di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na sana nawala na lang ako na hindi niya ako gusto. Gabi-gabi ko pong naririnig sa isip ko kung paano niya yung sinabi sa pagmumukha ko noon. Kaya naman ayoko na siyang ulit makita. Pero paano kung nagbago na siya? Akala rin natin nagbago na siya nung nagtrabaho siya sa Cebu at iniwan niya ako sa inyo. Pero nagkamali tayo. Ngayon pa kaya na ang layo na ng narating niya. Kaya paligurado, hindi niya na tayo naaalala. Kaya di na po ako maasa na babalik siya la. Paano kung kailangan ka pala niya, Apo? Kailangan niya ang tulong mo. Bakit niya naman ako kakailanganin? Di na nga ako naiisip at hindi niya rin ako mahal. Hindi ko alam basta. Bilang magulang ramdam ko na meron siyang mabigat na pinagdaraanan. Nito kasing nagdaang gabi, lagi kong napapanaginipan si Selena.
Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa mga panaginip ko, Apo. Kaya ako nasabi na baka kailangan niya tayo. Lalo ka na anak niya. Pero, paano kung kabaliktaran pala ibig sabihin ng panaginip niyo, La? Eh di napahiya lang tayo kapag sinubukan pa natin makipag-usap ulit sa kanya. Baka nga pagsalitaan niya pa tayo ng masasama at masasakit kasi doon naman sa magaling eh. Ewan ko ba kung anong nangyari sa anak naming yun ni Abner? Kung saan kami nagkulang o kung naging masyado kaming mahigpit para maging swail siya sa amin ng tatay niya. Simula nung umalis siya sa bahay, walang araw na hindi namin siya inisip. At hanggang sa huling sandali ng lolo mo, hinahanap niya sa akin ang nanay mo. Kahit naman ako, kung pwede lang talaga, gustong gusto ko na siyang makita. Ang dami kong tampo kay Selena. Dahil paano niya tayo natiis? Lalo ka na anak niya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naghangad ng ikakasama niya. Sana, kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan siya. At kung loloobin ng Panginoon, sana magkita pa rin kayong mag-ina. Papa Dudut, ilang beses kong pinilit si Lola na magpagamot pero siya na nga ang tumatanggi. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng katawan niya kaya naman tinanggap na lamang niya ang kabalaran niya. Siyempre, nalungkot ako. Umiyak ako pero sinabi ng lola ko na kailangan kong maging matapang lalo't lahat ng tao ay hahantong din sa kamatayan. Oo nga, pero nainis pa rin ako sa kanya noong mga panahong yon kasi hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Pag nawala siya sa akin, mag-isa na lamang ako. Pag namatay siya, wala na akong pamilya. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay ko. Dahil sa progreso ng sakit ni Lola ay mabilis siyang nanghina at noong taong ding yon ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ang kamatayan. Durog na durog ang puso ko nang pati ang lola ko ay iwanan ako. Ilang beses ko pang tinanong sa Diyos kung anong kasalanan ko kasi ginawa niya akong ulila. Ni hindi ko pa nga natutupad ang pangako ko kina lolo at lola tapos ay nawala na sila kaagad sa akin. Madami akong katanungan na hindi na nasagot, Papa Dudut. Aminado ako na nalugmok ako sa matinding kalungkutan dahilan para mag-resign ako sa trabaho ko. Yun talaga yung masasabi kong darkest moment ng buhay ko. Maswerte ako dahil hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Tapos nakilala ko pa yung boyfriend ko na active member ng isang church. Inilapit niya ako sa ama kaya unti-unti akong nakabangon at nagkaroon ng pag-asa. Simula noon ay naging miyembro na ako ng simbahan nila at aktibong dumadalo sa mga church services, Papa Dudut. Noong taon ding yon ay naisip kong sumugal sa negosyo kaya naman sinubukan kong magtinda ng RTW online. Pumatok naman. Tinaga ko lang hanggang sa nakaipon ako ng pera at dumami ang paninda ko. Tapos sinubukan kong kumuha ng pwesto sa Taytay, Tiangge hanggang sa nanganak na yung isa pang pwesto ng isa pang negosyo. Papa Dudut, sobrang saya ko. And at the same time ay thankful kay Lord dahil sa mga blessings niya para sa akin. Tapos last year lang ay nagpakasal na kami ng boyfriend ko pero wala pa naman kaming anak sa kasalukuyan. Noong January 2024, isang araw may nakarating sa akin na balita tungkol sa nanay ko na lubos kong hindi inaasahan. Meron daw siyang early stage ng chronic kidney disease at matagal na niyang iniinda ito.
Pero ang pinagtataka ko ay anong ginagawa niya sa Cebu, buong akala ko ay nasa Amerika siya. By the way, ang naghatid ng balita sa akin ay ang anak niyang babae na half-sister ko na 10 years old na. Lalong dumami ang mga tanong sa isipan ko ng mga panahong yon. Nakiusap sa akin yung bata na pumunta ako ng Cebu dahil gusto raw akong makita ng nanay ko. Ayoko na sana makipag-ugnayan sa kanya pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Lola bago siya nawala. Ang magkita kami at magkapatawaran ng nanay ko. Nak, akala ko hindi ka na makukumbinsi ng kapatid mo na puntahan ako rito sa Cebu. Akala ko kasi ayaw mo na akong makita matapos yung lahat-lahat ng mga ginawa ko sa iyo simula nung bata ka pa. Akala ko rin po kaya ko kayong tiisin pero mali ako. Kasi matapos kong makita yung pictures nyo na sinend ng kapatid ko, naawa po ko sa inyo tapos bigla na lang nawala yung mga tampo at galit sa dibdib ko. Kaya pumunta po ako agad dito para makita kayo. Kumusta na po ba kayo? Hindi maayos. Ang daming masakit, nak. Kahit puro na lang higa yung ginagawa ko, hindi pa rin ako makapagpahinga. Hirap din akong matulog sa gabi kaya pagod na pagod ako sa umaga. Buti na nga lang nandyan yung dalawa mong kapatid. Inaasikaso nila ako. Hindi ko kasi talaga kaya kung ako lang. Mahirap po talaga pag ganyang may sakit. Oo. Wala rin akong ganang kumain. Kasi pakiramdam ko, masama sa akin lahat ng kakainin ko. Kaya po kayo lalong nanghihina kasi di kayo kumakain, Nay. Ewan ko. Pero naisip ko na baka karma ko na to kasi naging masama akong anak at nanay sa'yo. Kumusta na pala sina nanay at tatay? Bakit di mo sila kasama? Tungkol po sa bagay na yan, Huhulaan ko. Kasi matanda na sila. At ang alam ko may takot sa matataas na lugar si nanay. Kaya di mo talaga mapapasakay sa eroplano yon. Mahihiluhin din yon. wala na po sila ni Lolo, Nay. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Patay na po sila. At hindi ko man lang alam. Anong klaseng anak ako? Ang sama-sama ko. Kumalma po kayo. Baka makasama sa inyo yung pag-iyak niyo eh. Hindi ko lang kasi mapigilan. Pakiramdam ko napakawalang kwentang anak ko kasi hindi ko man lang naalala yung mga magulang ko. Namatay sila na hindi man lang ako nakakahingi ng tawad sa kanila, anak. Namatay po si Lolo noong 2020 dahil sa COVID-19. Si Lola naman po noong 2022 dahil sa ovarian cancer. Ayaw niya na rin magpagamot kasi raw matanda na sila. Pero bago sila nawala, hinahanap nila kayo pareho, Nay. Miss na po nila yung kaisa-isa nilang anak. Miss na miss ko na rin sila. Pero hindi ko na sila makikita pa. Sigurado akong galit na galit sila sa akin. Hindi po. Hindi na sila galit sa inyo kasi matagal na nila kayong napatawad. Napatawad ko na rin kayo kasi tama si Lola. Nanay ko pa rin kayo. At mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako kasi ngayon lang ako nagkalakas ng loob na makipag-usap sa'yo.
Naduwag kasi ako. Natakot na baka hindi mo ako mapatawad. Pero kinumbinsi ako ng mga kapatid mo na subukan ka pa rin nilang pakiusapan, nakausapin ako. Yun na lang kasi yung tanging hiling ko bago man lang ako bawian ng buhay. Hindi pa po kayo mamamatay, Nay. Huwag po muna kasi... Kasi ngayon na lang ulit tayo nagkasama eh. Pero nahihirapan na ako. Wala na rin kaming perang pampagamot. Nalubog na rin kami sa utang at naubos lahat ng ipon ko. Hirap na kami, nak. Awang-awa na rin ako sa mga kapatid mo. Ang babata pa nila para maulila sa ina. Kaya nga po, lumaban po kayo. Huwag na po kayo mag-alala dun sa gamutan niyo kasi ako na po ang bahala, Nay. Kahit naman paano, may negosyo ako. At wala pa rin naman kaming anak ng asawa ko kaya maaalagaan ko pa po kayo. Basta wag po muna kayong sumuko, Nay. Kasi gusto ko pa kayo makasama ng matagal eh. Gusto pa rin naman kitang makasama ng matagal, nak. Gusto kong bumawi sa mga panahong hindi ako nagpakananay sa'yo. Kaya lumaban po kayo kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. Kasama yung mga kapatid ko. Ngayon na wala na sina lolo at lola, akala ko wala na rin akong pamilya. Pero hindi pa rin po ako pinabayaan ng Diyos kasi tinalik niya kayo sa buhay ko para maging pamilya ko. Kaya ang saya-saya ko po, Nay. Masaya rin ako, nak. Salamat. Salamat kasi nagkita tayo uli. Kung alam mo lang na kinasabikan ko yung araw na to. Yung araw na makahingi ng tawad sa'yo. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Kaya dapat magpalakas po kayo, ha? Papa Dudut, ikinuwento ni nanay na hindi na natuloy yung kasal nila ng fiancé niya sa Amerika matapos itong atakihin sa puso 3 araw pagdating ni nanay doon. At dahil hindi naman siya pumunta doon para magtrabaho ay kinailangan din niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng libing. Sobrang gulo daw ng isipan ni nanay noon at hiyang-hiya rin siya sa amin kaya hindi na niya nakuhang umuwi pa sa bahay para magpakita. Nagstay daw siya sa kaibigan niyang taga Maynila at pumasok sa pinagtatrabahuhan nitong hotel bilang housekeeper. Doon niya nakilala ang tatay ng mga anak niya na tubong Cebu. Nung nabuntis siya ay umuwi sila sa probinsya nito sa Argao para doon na manirahan. Doon na rin pinanganak ang pangalawa nilang anak pero 5 buwan pa lang yung baby ay naaksidente yung kinakasama niya matapos itong mabagsakan ng hollow blocks sa ulo nang mapadaan ito sa isang ginagawang gusali. Nakomatos pa raw ito ng 1 linggo bago binawian ng buhay. Simula noon ay sinanay na ang nagtaguyod sa 2 niyang anak. Nagtinda siya ng street food sa mga eskwelahan at gumawa ng mga doormat at naglalako ng balot sa gabi bago siya nagkasakit at tuluyang huminto sa pagtatrabaho. Sobrang sakit na marinig lahat ng pinagdaanan ni nanay. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagaanin ang buhay nila, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa Binangonan, Rizal na sina nanay at ang 2 ko pang kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapagamot ni nanay at masaya ako kasi kinakikitaan namin ng progreso ang katawan niya. Pinabalik ko rin sa pag-aaral yung 2 kong kapatid at sinabihan sila na hanggat nabubuhay ako ay pagtatapusin ko sila ng kolehiyo. Kahit na masakit yung pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ina, iba yung sarap sa pakiramdam. Noong natuto akong magpatawad, mas magaan sa dibdib at mas masaya ako ngayon na magkakasama na ulit kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories.
Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Bree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.